Kuwento ng Aswang sa Nayon. Tawagin mo na lamang ako sa palayaw na Mariana, buhat sa Talisay City, Cebu. Nasa ika-6 na baitang pa lamang ako sa elementarya noon. Nagkaroon kami ng bagong kaklase na nagngangalang Jeric mula sa baryo ng Pag-asa. Nabalitaan ng ilan sa aming mga kaklase na sa kanilang baryo ay may mga nagtatagong angkan ng mga aswang, kaya't hindi sila naging masigasig na makipagkaibigan sa kanya. May takot ang mga bata sa mga kwentong umikot tungkol sa kanyang bayan. At diba, sinasabing nagkakaroon ng masamang kapalaran ng mga nagtatangkang makipagkaibigan sa mga aswang. Ngulit, hindi ako natatakot kay Jeric. Kaluabak ko rin ang aking mga kaibigan, sina Juanito, Gemma, Olivia at Gary, at pinili naming lapitan siya. Sa mga susunod na araw, nakilala namin siya ng mas mabuti. Aaminin kong hindi ko naisip ang mga kwentong iyon at doon nagumpisa ang aming hindi pangkaraniwang pagkakaibigan. Lumipas ang ilang linggo at minsang nag-usap si Jeric tungkol sa pista sa kanilang baryo. Imbitado kaming lahat at tila nahiyak kami sa ideya. Ngunit, nang ipaalam namin sa aming mga magulang, nag-alala sila at pinagbawalan kaming pumunta. Isang araw, nagdesisyon kaming sumibat. Nagtampisaw kami sa mga balak. Ano naman ang masama kung sumama kami? Nagbigay siya ng mga detalye ng kanilang bahay at nagsabi na siya na lamang ang nagtutulong sa mga magulang niya sa preparasyon. Kinabukasan ng pista, nagpunta kami sa baryo ni Jeric. Sa aming paglalakad, na-discourage kami dahil naglalakad kami ng mahigit 1 oras bago namin nakita ang kanyang bahay. Nang makahanap kami ng matandang bahay na napapalibutan ng madidilim na mga puno, naggulat kami. Nakalagay sa pinto ang nakalipas na pawis at dumi ng takot dahil sa madidilim na mga mata ng mga tao sa paligid. Pero sinabi ni Gemma, "Baka nandyan na si Jeric, tayo na." Nang pumasok kami, bumungad sa amin ang malalaking naglalakihang mesa na puno ng masasarap na pagkain. Pero sa isang iglap, parang bumagsak ang tingin ng mga tao sa paligid sa aming apat. Nag-iba ang daloy ng saya sa boses at tahimik ang mga usapan. Parang dahan-dahan pala kaming nakakuha ng atensyon hanggang sa may pagbaba ng isang matangkad at malaon na babaeng tila dumating mula sa anino. Siya ay umupo sa tabi ng aming mesa, nakatingin sa amin na parang may mga balak. Habang kami kumakain, ramdam namin ang mga tingin ng mga bisita. Sabik na sabik, tila may hangarin silang abalahin kaming lahat sa aming pag-uusap. Isang putok mula sa likod ay nagbigay diin sa boses ng matanda. "Sino ang nandyan? Bakit nandyan ang mga bata?" Naramdaman namin na hindi siya masaya at nang bumaling siya sa akin, parang may kung anong nangyaring kakaiba. Nagpatuloy ang tanong na iyon na tila hangin, nag-uukit sa takot sa aming puso. Habang bumisita ang mga tao, tumingin ako sa mga kaibigan ko at hindi namin maiwasang maamoy ang kakaibang sariwang amoy na nagsimula ring sumingaw sa mga pagkain. Parang amoy ng nabubulok at parang may ibang pinagkukunan ng bango, dahilan kung bakit parang may nalalago dumating sa atin. Ngunit sa gitna ng kaguluhan niyon, nakita ko ang anino ni Jeric mula sa likod at tinawag namin siya. Pero tila umiiwas siya sa henyo at may ibang tao sa paligid na tumingin sa kanya ng malupit. Para bang nagiging anino rin siya sa kanilang mga mata. Mabilis na tinawag ni Gemma ang kanyang pansin, pero siya ay tila pagaling at nagmamadaling sumilong sa likuran ng kanyang ina. Nakita namin ang isang bisita na tila natakot at biglang pumangalat sa kanyang tabi. Ang mga kamay niya na nagiging pula at ang mga mata niya na puwersa sa takot. Saglit na nakatagilid pero may nagugulo sa lahat ng ito. Isang letra na dumikit sa aking simbahan. "Umalis na tayo!" sumigaw si Olivia. Napansin namin ang nangyayaring pagdagsa ng mga tao sa paligid tungkol sa mga kung sinong anito. Mabilis tayong nakatakbo.
Tumakas tayo mula sa isang bahay na nagiging puno ng mga mata na nagmamasad sa bawat galaw namin. Lumabas tayo ng hininga, nag-aalala na may sumusunod sa amin ng mga tao. Sumigla ang takbo namin, hindi alintana ang kakulangan ng agyu at libog ng takot. Tanong at sabing tila wala ng katapusan, kami ay tumakbo hanggang sa kami ay nakahanap ng jeep sa kalsada, kakaibang bilis. Ngunit batid namin na ang likod ng aming pagkauma, kahit gaano namin ipakalat, may mga matang nagmamasad mula sa bundok ng Baryo Pag-asa. Sino ang tunay na nakakaalam kung ano ang nangyari sa aming mga puso? Kumatok kami sa jeep, nagdasal at patuloy sa takbo. Ngulit sa aming mga galaw, may nakatanim na takot sa isip naming wala ng katapusang kutsilyo. Mistilang kaluluwa ang umiikot sa paligid na nagsasabing, magsisi kayo. Ngunit kami ay nakalimutan na. Wala ng oras. Nananatili ang takot na bumabalot sa dilim sa aming kaisipan at ang lungkot at panghihinayang na kami ay umalis sa bisitang iyon ng itim na alingawngaw. Nang makaalis kami sa baryo, tila ang hirap ng paghinga ay nagtagal sa bawat salita na nilabas namin. Dala ng takot, nagising ang aming takot na mas naging malalim. Hindi namin maipaliwanag ang mga pangyayari at ang mga tanong na naglalaro sa isip namin ay tila mga aswang na bumabalot, hindi matakasan ni sino man. Jeric, ano nangyari? Tanong ko kay Gemma habang nasa jeep kami. Sinubukan namin ipaliwanag ang mga sitwasyon pero naguguluhan kami. Hindi mapigilan ng aming isip ang mga tanawin sa fiesta, ang mga tingin ng mga tao, ang maiitim na mata na tila naglalaman ng mga lihim at takot. Baka itinatago nila ang totoo nilang pagkatao. Sagot ni Gary. Nakita mo ba yung mga dumi ng kamay ng babaeng umupo sa tabi natin? Para siyang sinanay ng mga aswang sa buhay. Hindi ko alam. Bulong ni Olivia. Mga luha na kumikislap sa kanyang mga mata. Bakit tayo pumunta doon? Akala ko magiging masaya tayo. Sa gitna ng amin, sumiklab ang isang hindi nagkakaisang damdamin ng takot at pagkabahala. Ang mga akala namin ay siya ring umusad, nagbigay diin sa mga desisyong walang kapantay. Di namin alam kung anong tatahakin. Pagdating namin sa aming bayan, sinubukan naming iwasan ng mga tao. Bawat tunog, bawat anino ay nagtataas ng aming mga puso. Tila walang mapagtataguan. Naramdaman namin ang panghihina sa aming boses, mga ngiti na bura ang diwa. Pero hindi nagtagal, nagpunta kami sa aking bahay. Nakaramdam kami ng kaunting ginhawa sa kabila ng takot na lumulukop pa rin. Kinabukasan, nag-usap kami ni Jeric sa pamamagitan ng mensahe. Sinabi niyang humingi siya ng tawad sa nangyari. Pero sa mga katagan niya, may ningiti na paminsan-minsay lumalabas sa dilim. Hiling niyang makita kami muli, ngunit sa kabila ng kanyang mga salita, nag-aalangan kami. Hindi natin siya dapat iwasan. May mga bagay tayong hindi alam, baka siya rin ay isang biktima. Subalit habang lumilipas sa mga araw, hindi ko maalis sa mga imahe ng matandang babae at ang nakakatakot na amoy sa paligid. Nahulog ang aming ugnayan at ang mga halakhak at kwentuhan namin ay unti-unting nauwi sa mga bagay na hindi maipaliwanag. Ngunit isang gabi, nagising ako sa malalim na pagkakatulog. Ang ilalim ng aking mga binti ay punong-puno ng lamig. At sa bintana, may isang anino, katulad ng sabik na naghihintay na buksan ng pintuan. Nakatayo sa harapan ko si Jeric, pero nawala ang saya sa kanyang ngiti at ang kanyang mga mata ay puno ng ligaya at pagkabahala. Jeric, anong nangyari? Nag-alalang tanong ko. Bumalik sila. Bumalik ang mga anito. Sagot niya na parang may pinagdaraanan. Nakabahan ako, ngunit tila parang gising na gising. Kailangan na naming malaman ang katotohanan. Idaan natin ito sa isang kwento. Saan tayo pupunta? Dahil sa panibagong hamon sa aming harapan, napagkusunduan naming bumalik sa baryo ng Pag-asa, hindi bilang mga takot na bata, kundi bilang mga mandirigma na handang malaman ang katotohanan. Nakahinga ako sa ilalim ng madilim na gabi. Kami ay magiging tagapagsalaysay ng aming sariling kwento. Ilaw sa gitna ng kadiliman sa naghihintay na sagupan sa pinagmulan ng aming takot. Hindi kami biktima,
at hindi kami takas. Sa lungkot at ligaya, kami ang magiging bahagi ng mahiwagang nilalaman ng Baryo Pag-asa.